Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 22, 2025. Pag-usapan po natin ang napakainit po na balita na ito ngayon, ano? Kasi sinabi po ng ating Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, iimbestigahan daw po ito pong si Chavit Singson sa posibleng paglabag sa batas. Ito po ang inciting to sedition. Basahin po natin ang balita. Ayon po sa News 5, inciting to sedition, inudyukan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga otoridad na imbestigahan ang businessman at dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson kasunod ng mga pahayag niya tungkol sa pagsisimula ng revolusyon laban sa gobyerno. Yan po pag-uusapan po natin later yan. Huwag po ninyong kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong yan sa ating mga advokasya. Kasi meron po tayong unang itutuwid na impormasyon. At ako po ay naging biktima din po nito na i-share ko pa nga sa ating Facebook. Ginawa ko pang meme. Pero yun pala ay isang fake news. Ano? Pero yung video, totoo. Ang problema, yung litratong pinakalat ay hindi po makatotohanan. Sabi ko po kasi dito, sa susunod, huwag mong naisin na bumaba ang presyo ng kwek-kwek, fishball, kikiam, para hindi ka malasin. At for context, nilagay ko po rito yung video at saka yung screenshot. Ito po. Pero meron pong pagtutuwid. Bagamat hindi pa huli, gawin po nating ituwid ang mga impormasyon. Dito po sa ating channel, iniiwasan po natin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi po dapat natin yan ginagawa. Kaya puntahan po natin ngayon muna yung video na kumalat. Ito po kasi yung kumalat na video mga tol Ano boss? Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng tikyang fishball! Tokneleng, kwek-kwek! Kaya sa mga binibiro ko, ito po yung tinutukoy ko na huwag kang magsasalita ng pagbaba ng kikyam, tokneneng. Ano ba yung tokneneng? Fishball at iba pa. Pares! Yan. Kahapon po yan. Ito po, hindi po to AI. Ano? Yan. Ang problema, yung mga susunod po dito. Ito na. Ito po ngayon yung kumakalat. A few moments later. Yan po ang kumakalat ngayon na hindi po totoo. Sa shared post nito pong si Attorney Reyes Del Rosario, yung naging bisita po natin kamakailan na isang kakamping, itinutuwid po yung maling impormasyon. Ayon po dito sa kanyang post, basahin po natin Hello! Photos of Kuya Alvin, also known as the Fishball Man, have been circulating online showing him on a motorcycle as if he were a fishball vendor. Iba yata yung tinutukoy na photograph, ano? That photo is not real. Generated lang po iyon. The mother of Kuya Alvin has already spoken. He has a serious mental illness. Schizophrenic daw po and is under medication. This is backed by videos of him online rambling incoherent statements. He has been pictured in rallies as shown by old photos of him joining protest actions years back. Kaya sa tingin ko, matagal na siyang ine-exploit ng mga grupo who want to push their narratives. Yun ang nakalulungkot. Meron palang mental illness tapos ginagamit po siya. Baka inuuto, katulad po nung nakita natin sa video ni Yayakag na sumama. Wala namang masama sa backstory na ginawa tungkol sa kanya. It makes sense naman kasi that a supposed fishball vendor wants na mababaan ang presyo ng pangkabuhayan niya. Ang masama dito, sa kagustuhan nating ipamukha kung gaano ka-oppressive ang sistema natin, umabot na tayo sa punto na naniniwala tayo sa fake news. Oo, biktima si Kuya Alvin dito. Biktima siya ng isang exploitative system that takes advantage of PWD to push for narratives na kaya namang gawin sa mas maayos na pamamaraan. Kawawa si Kuya Alvin. Biktima na siya ng sistema, biktima pa siya ng fake news. Pero ang pinupunto dito ni Atty. Reyes Del Rosario ay photograph na nasa motorcycle po siya at nagtitinda ng fishball. Hindi daw po yung totoo. Iba po yun doon sa napanood natin na video kanina na inaresto po siya ng ating kapulisan. Pero doon sa pagkaka-aresto, kita naman natin na mukhang Photoshop, AI generated. Kaya itinuwid lamang po natin yung impormasyon para po sa ikabubuti na rin po ng mga manonood natin na hindi po malinlang ng mga maling impormasyon. Ngayon, balik po tayo dito po sa balita po na atin pong pinag-uusapan. Ituloy ko po yung pagbasa kanina, no? Ayon kay Castro,
Dapat suriin ng Department of Justice, Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government kung dapat kasuhan ng inciting to sedition si Singson. Ano ba yung sinabi nitong si Singson? No? Balikan po natin yung naging press conference niya last Friday, September 18, kung hindi po tayo nagkakamali, or 19. At ito po ang ilan sa mga naging pahayag niya. Hindi siya magiging presidente kung hindi dahil sa akin. Okay? Inadmit niya po na sa kanya pong pamilya ang Satrap Construction na nakakuha po ng 2.7 billion pesos na kontrata sa ating gobyerno mula po noong 2016 hanggang 2025, a total of 62 public works contracts. Ito na po yun noong September 19. Chavit Singson urges students, boycott classes to protest flood control scandal. Ang totoo, ang gobyerno natin, bulok na. Anong klaseng presidente yan kung di niya alam? Hindi na aandar itong gobyernong ito. Palit, nanawagan ako sa mga military, religious organizations, mga negosyante, sila ang magbuo ng bagong gobyerno. Mga matitino muna including religious organizations. Sa military and police sila ang mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. And this statement could be the one na tinutukoy ni Undersecretary Castro. Inakit niya ang mga kabataan ayon po kay Castro, especially high school and college students na huwag pumasok sa eskwelahan hanggat hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At ito po ay mukhang napagdiinan pa dito po sa kumalat na video kung saan parang walk of shame dito po kay Chavit Singson, no? Kasi nagpunta ba naman sa People's Monument? Ang sigaw po ng tao doon, laban sa korupsyon. Hindi naman po malinis ang tingin sa kanya ng tao. In fact, marami po akong nare-receive na impormasyon. Meron pa nga po ako nakausap na hindi ko po babanggitin ang kanyang pangalan. Sa telepono mismo kami nag-usap. Ngunit hindi ko po idedetalye kung ano po ang aming napag-usapan. Pero hindi nyo po magugustuhan ang mga impormasyon na sinambit po doon. Ngayon, meron pong nag-message sa akin. Gusto akong makausap ngayon. Hindi ko po babanggitin ang pangalan at hindi ko na rin po sasabihin kung ano po ang kanyang mensahe. Pero gusto niya po sanang ipaalam ang kumpirmasyon tungkol po sa mga binabanggit ni Pebbles Talakera. Pasensya na kayo, hindi ko magagawang sabihin sa harapan ng publiko. Sabi ko nga po sa kausap ko, kailangan isang malaking tao ang mag-expose nito. Kung si Pebbles Talakera nga na nakakadirekta sa Malacanang, parang hanggang post lang Ako pa kaya na wala namang kakilala. Kung hindi ang utak ko lang at mga sinasabi po natin dito. No? Pero alam nyo na kung ano po yung nasa isip ko, maaaring ganun din naman po ang nasa isip ninyo Ngayon, punta po tayo dito sa video na ito kung saan nakakahiya. Kasi naririnig po natin dito ang mga katagang kadiri, kadiri at kung ano-ano pa, binubu siya ng tao. Halo-halo, walang pagkakas. Dapat magkaisa sila. May mga interes sila Dapat, it should be one booth. Narinig kaya ito ni Undersecretary Claire Castro? It should be one move. Para pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Linaw po ng sinabi niya rito, mga tol. May mga interes sila Dapat, it should be one booth. Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Kasama daw kayo sa kurakot. Natawa ako dun sa tanong ng isang reporter. Sir, galit sila dahil kurakot daw po kayo. Kulang na lang sabihin ng reporter na kurakot talaga siya na manggagaling sa reporter mismo Mga nagsasabi doon, mga umaso, pinabayaran. Mga attack dog ba tayo? Mga ulol na aso ba tayo? Yan ang kasi ang sinasabi dito ni Chavit Singson Para ba, umuwi ako rito Magkalak po ba kayo sana magsalita? May bahay pala siya rito sa White Plains. O kung saan man dyan, dami mga magagandang subdivision dyan mga mamahalin, Umuwi daw siya dyan Tapos yung isang pulis dito, kumpirmado, yung pinakita ko sa inyo kanina. Estudyante ko nga.
ini-screenshot ko. Sabi ko, tol, ikaw ba to? Tawa siya eh. Grabe, binu siya. Nabu. Anong village po ito? Ayan, Nabu. Ito, estudyante ko to. Nabu. Nabu. Philippines. Dito sila, dito sila. Ito yung village ni napupuntahan niya. At yung mga tao, nagalit, nag-boo, noong gumaan si Chavez Singson. Pahiya talaga. Pahiya talaga, no? Yun lang yun isa lang ang salitang tugma sa pangyayari na yon. Pahiya. Ito pong si Chavez Singson. Biruin nyo mga tol, kala mo champion ka ng corruption. Yun yung pinalalabas mo sa press conference mo eh, no? Ang gobyernong ito hindi na uubra o bla bla bla. Tapos pagdating mo dito, baligtad yung sinasabi ng tao, ikaw yung binubu. Ibig sabihin, yung sinasabi mong Pangulo na dapat mag-resign, hindi ganun yung pagtingin ng tao na nandyan. Instead, mukhang yun ang pagtingin sa'yo, Chavez Singson. And syempre, ang punot dulo kung bakit po natin pinag-uusapan muli ito ay dahil po sa kaguluhan kahapon. At nakakalungkot talaga dahil ang dami pong mga nasirang mga ari-arian ng ating gobyerno na maaaring tayo rin po bilang taxpayer ang nagbabayad kasi syempre yung iba pong facilities doon gawa mismo ng Manilenyo eh. Kung Manila po ginawa, sila mayroong proyekto, di sila lang mga nagbabayad po doon. Pero yung iba kasi doon na DPWH project, like for example yung nasa barrier sa gitna, DPWH na po yun, hindi na po yun proyekto ng City ng Manila, tayo na po nagbabayad doon. Tapos makikita po natin, katulad ng mga series of video na ipinakita ko po sa inyo kanina, marapatin po nating ulitin dahil hindi po talaga katanggap-tanggap ito mga tol no? Pakita ko lamang po muli sa inyo kung bakit po natin ito inuulit pag-usapan. At dapat malaman talaga kung sino po ang taong nasa likod dito. Si Mayor Isko Moreno, meron po siyang tinutukoy na dating politiko at isang abogado. Ang sinasabi daw initially na nagpopondo o nag-orchestrate nito pong naging pagkilos kahapon ng mga violenteng protester na ito. Ito po yung mga ilan, ang daming mga video na kumalat kahapon na nagpapakita ng pagiging violente nitong mga kabataan po na ito. Iba nga po dito, hindi na po bata. No? Mamaya mapapakinggan po natin sa interview kay Mayor Moreno na talagang adult na yung iba. Matitigas lang talaga ang muka at humahalo sa mga kabataan. Pero marami pong mga kabataan din dito, mga categorized ayon kay Mayor Isko na CICL or Child in Conflict with the Law, saka Child at Risk. Ito pa po, yan, samot-saring mga pinaggagawa ng mga walang hiyang tao na ito, no? Yan, biruin mo. Yan, sisirain mo ito, proyekto po ito ng City of Manila, mga traffic lights, ginawa mo pang punching bag. O, di ba? Kung hindi ba naman may topak sa ulo yan, no? Yan, mga ilang mga video. Yan, no? Yung marker ng Maynila sinira. Talagang grabe. Grabe po. Parang hindi na po utak ng matinong tao ang gagawa ng mga ganyan katulad po nito, di ba? Grabe po 'yan. At dahil po diyan sa mga pinagagawa nila, napilitan pong kumilos ang ating kapulisan, pero inabuso nila. Sinaktan po nila. Ang dami pong mga nasaktang pulis po dito. At ilan po diyan ito pong balita na ating pong papanoorin. Sa gitna ng kaguluhan kahapon sa mga peace protesta o pagkakuluhan, mahigit 100 pulis ang nasaktan. At kabilang sa kanila, si Patrolman Emerson Macabing, nandito ngayon sa PNP General Hospital. Siya yung nasa viral video na pinagtutulungan ng mga nagprotesta ng mga nakakulay itim at nakamask. Sir, ano yung naaalala mo dun sa pangyayari? Yung naalala ko po sa pangyayari, nahugot po kami, yung nabog po yung barrier po namin. Tapos, nung nakuha ko yung lieutenant po namin, tinulungan ko po. Pinakapan ko po para makatakbo. Pero kasamang palad po, nawalan po ako ng lakas dahil po sa init na suot po namin. At sabi ko po yung bakal po doon, kaya tumumba po ako. Kaya po nagsimula yung pagtulungan ko. Pinagtulungan na po ang bigay. Ano nasa isip mo nun? Akala mo ba yun na yun? Akala ko po, sa totoo lang sir,
naiisip ko nung mga time na yun, kala ko mamamatay na talaga po ako. Pero nanaig po yung, inisip ko yung pamilya ko para po makatakas din sa area na yun. Kaya kahit na nanghihina po ako, pinilit ko pong tumakbo. Nakatakas din po ako. Sa mga may gawa nito sa iyo, anong masasabi mo sa kanila? Yung mga ginagawa po sa akin nito, batas na lang din po ang magpaparusan po sa kanila. Daan na lang din po natin sa tamang proseso. Salamat. At ang mga gumawa niyan, alamin natin yung update kay Mayor Isko Moreno. Play pa rin ng balitang yan. Kausapin natin mismo si Manila City Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Balitang Hali, GMA7. Opo, base po sa inyong investigasyon, meron na ba kayo initial na investigasyon kung sino yung nasa likod ng mga nanggulo? Isang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, Rapi, there is about 216 individual confirmed Grabe. na dami. tangan-tangan ng Manila Police District. And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted hopefully within the day. Papanagutin natin lahat sila. At meron pa kaming lahat ng possibility, no? Tinitingnan natin, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or nagplano na magbigay ng pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. And I would like to, Rapi, I think even the viewers would like to differentiate the type of rally is, no? Yung nagrally noong umaga, hapon at tanghali, ayun ay mga lehitimong rallyista na talaga namang may hinaing sila sa pamahalaan, no? Na sila ay talagang naglabas ng kanilang saloobin sa maayos na pamamaraan. In fact, ang mga doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin is nahilo, nasugatan yung paa, yung matay, and so on and so forth. Dahil ng init ng panahon, no? Pero nung gabi, hindi na rallyista yun, no, Rapi? Just your record. These are mobster, rioters, na tingin namin, hanggang ngayon, iniimbestigahan namin. Opo. May mga taong nasa likod nito. Oh, Mayor, bago tayo mapunta doon sa mga insidente nung gabi kasi nandun po ako sa Mendiola. Doon sa tanghali po muna, ang sinasabi niyo may nag-instigate, may nagpasimula doon sa gulo, lalo na doon sa may Ayala nung sinunog, yung gulong nung iniharang na truck doon sa lugar. Ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at Lighting the fire yun kung tawagin nila yun. Doon talaga staging nila kasi they want to go to Malacanang. No? We know for a fact that hindi naman sila po pwede talaga doon. Gusto nila pumunta ng Mindiola, meron naman doon sa isang area na magdadaanan nila. Opo. But then again, umalis naman yung mga yun For example, I'll tell you one, yung katulad ng anak bayan, no? After nila mag-demonstrate, matapos yung kanilang programa, lumbisa naman na sila. Itong mga dumayo, all of sa atin, from Cavite, Taguig, Pasay, Parañaque, Quezon City, Caloocan, no, na mga kabataan. Ito yung mga nanggulo na nung gabi. Nagsunog, nanira ng public property, government property, and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin na halos lahat. About 200 plus of them in total, no? Under ngayon sa custody ng MPD. So may nag-organize po sa kanila, Mayor, yun po ang sinasabi ninyo? Lahat ng possibilities tinitingnan natin. No? Kasi yung mga rallyista talaga, nung Singit ko lang pala ito mga tol. Isa sa mga nambugbog dito po sa pulis ay ito pong nakasuot ng ganito. Ito po ay screen grab sa isang video nakalat ngayon sa internet habang na-corner po nila yung isang pulis at ginulpi po nila. Nalaglag yung helmet nitong pulis, hinampas doon sa pulis, pinagtatadyakan bago nakaresponde yung kapwa pulis hanggang sa pumiglas itong mga nagtutulong-tulong sa isang pulis. Pero mapapansin ninyo, meron pong simbolo yung kanyang damit sa likod. Ito, nakikita nyo po yon. Yan. Hindi na po ito ordinaryong mga kabataan o rallyista. Ito po ay nakikita lamang natin sinusuot ng mga NPA sa kabundukan. Marami na pong mga account tungkol sa ganitong sitwasyon na humahalo ang mga NPA sa mga rallyista para po i-infiltrate nga ito, mag-cause po ng chaos, iudyukan ng mga pulis na magalit hanggang sa siguro makagawa ang pulis ng hindi nararapat. Pero pinupuri natin ang kapulisan sapagkat pinairal po ang maximum tolerance. Alam niyo po, dati akong pulis kaya alam ko po ang sitwasyon sa tungkol dito, no? Nagtuturo din ako tungkol po sa mga bagay na ito. Nung ako po ay pulis pa, early years,
Ako'y naka-assign sa Regional Mobile Group sa Laguna. From one barangay to another sa area po ng Laguna at Batangas, nagkakandak po kami dyan ng mga community seminars at ako po yung nagtuturo sa barangay, no? At tinuturo po namin ito. Ang intention lang, mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan sa presensya po ng New People's Army. At mukhang hanggang ngayon meron pa rin, no? Mag-iingat po. Ito yung sinasabi ko na isa sa dahilan na kapag ka nagpo-protesta, that's why lagi kong sinasabi sa anak ko, huwag kang sasali sa mga yan. Although magkakaiba tayo ng paniniwala tungkol dyan. Pero sa akin, ini-encourage ko lagi ang anak ko na wag sumama. Marami namang kaparaan na ng pagsasalita para sa ating gobyerno. Not to the extent na sasali ka sa mga protesta. Kasi katulad nito, peaceful protest tapos mauuwi sa kaguluhan, pag nandun ka na, baka mapahama ka pa. Ngayon, yang mga tao na yan, ang tinutukoy ngayon nitong si Mayor Isko Moreno dito. Umaga, tanghali at hapon. Generally, okay naman sila. Talagang after ng programa nila, umalis na sila, umalis na sa Rojas Boulevard, umalis na sa Liwasan, umalis na sa Mindiola. Pero itong mga nag-aharutan na ito, ikala mo walang pakor. Ang malaking katanungan ko dyan, totoo kaya yung post nitong si Pebbles Talakera na meron daw pong mga nagbalik loob sa Davao na mga NPA, inudyukan, binayaran at pinababa daw po dito sa Manila. Ewan ko kung totoo yon. Pinost lamang yun ni Pebbles Talakera nitong mga nakaraang araw. Nagbababala po siya tungkol po sa posibleng maging kaguluhan. At nangyari nga. Totoo talaga na nangyari. Nanggulo sila lalong-lalo na nung gabi na. Pinost ni Pebbles na sa gabi sila kikilos at ganun yung ginawa nila. Ang kailangan na lamang natin malaman kung totoo na sila'y galing sa Davao, no? Salamat Deng Cristina Sordilla sa inyo pong super sticker. Alam, walang pakundangan sa property kaligtasan ng iba. Kain tayo, mga tol. Yan, yung mga bata na yan. May nabanggit pong PNP na may rapper daw na nang-impluwensya o nag-uudyok sa mga nanggugulo. Na-determine na po ba kung tama itong impormasyon ito? Sino po ito? I will let PNP do the investigation. But again, ulitin ko, no, Rapi. And baka hindi Kumakalat ang mga photograph nung rapper at saka kilala to si Boss Toyo. Hindi ko sinasabing may kasalanan siya rito. Pero kumakalat ngayon yung kanyang mga photograph na may, kasi sa kanya nanggagaling yung gengging di ba? Sana si Boss Toyo maglabas po ng statement dito at linisin niya yung sa perception ng publiko yung pagkakadawit niya po dito, no? Although ang burden sa mga nag-aakusa sila dapat yung magpapatunay, di ba? Kaso lang, siyempre sa court of public opinion, yung perception ng publiko shape up pagka hindi ka nagsalita dito. Sana maisip yun ni Boss Toyo dahil kalat ngayon sa internet yung kanyang muka kasama ng mobster na ito at ipaliwanag niya yung kanyang side. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Hindi lang yan rapper. Meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman na dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few Ito, days nasagot before, na. intel. Hindi si Chavit Singson yung tinutukoy ni Mayor Isko Moreno. Ano? Bagamat hindi niya tinukoy yung pangalan dito. Dating politiko sa Manila. Sino kaya yon? Intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpapand sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso, 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan, continuous naman ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila who are watching right now, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Grabe yung ginawa. Anong kasalanan ng mga motor? Nakaka-PI talaga tong mga walang hiyang tao na ito. Anong kasalanan yan? Kung korupsyon ang pinaglalaban, bakit yung pag-aari ng pribadong tao ang sasaktan ninyo? Sisirain ninyo? Yan ang sitwasyon ngayon. Kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing aresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po kayo nakakulong? Itong mga ito at sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nilang i-clarify kung talagang nadamay nga yung kanilang anak dito sa kaguluhan at na-aresto, Mayor? Nasa MPD sila at kung saan sila lalapit, ay kumuha na sila ng abogado. Binaboy nila yung Maynila Opo. Sinira nila yung mga gamit. Opo. Very quickly, meron na po ba kayong estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still doing estimates about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, yung mga barikada na permanent closure,
enclosement, closure rail para sa traffic, Mhm. and so on and so forth. Opo. Maybe in a week o 10 days from now, matototal na natin lahat halos ng danyos. Kasama po yung mga motor. I would assume ito yung mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May information din po Hindi, kami, may tinawag na Rapi, Rapi, Opo. just for the record, yung isang motor, government yun, may-ari. Okay. Yung isang motor, private. Okay. May information din po kami na may tinamaan daw po ng baril doon sa kaguluhan. So far, chismis pa lang. Okay. Eh, Sige po. walang report. In fact, Rapi, may mga kumakalat, no? Ito, at least live tayo. Maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat ngayon sa mga chat group na 30 daw ang patay. Hinahanap pa namin yung patay, hindi pa namin makita eh. Wala rin naman sa ospital. So, imposible naman na may 30 namatay, no? Yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata na Pero after this interview, kasi before 12 in the afternoon yan, lumabas po yung impormasyon ngayon na meron pong isang kumpirmadong patay. At hindi pa po ito identified. Hindi po alam kung saan galing, kung sino itong tao na ito. Ito po ay binalita ng GMA din kanina. Isang lalaki kumpirmadong nasawi matapos ang kilos protesta na nauwi sa kaguluhan sa Maynila kahapon. Mga nasugatan dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sakop ng zero balance billing ayon sa DOH. Ito pong namatay ay nasaksak po ito. Yan, sa tala ng DOH, JRRMMC, 2 pulis na nagtamo ng minor injuries. Hindi, iba ito sa mga kapulisan ito. Pero doon sa isang balita na nabasa ko, yung napatay ay nagtamo po ng saksak. At unfortunately, hindi po siya makilala sapagkat wala po siyang identification sa kanyang katawan nang siya po ay madala na rin sa hospital. Kaya meron pong namatay, maaaring hindi na po nasagap ni Mayor Isko nung mga panahon na ini-interview po siya rito. kinukuha nila yung damdamin ng kapwa-bata nila na may mga nangamatay na ganong karami. Pero sa totoo, wala pa naman kami. Yung tinutukoy dito ni Mayor Isko, ito po yung kumakalat na shinare kanina ni Mark Gamboa, di ba? Fake news po yun eh. Ang layunin siguro makakuha ng simpatya para sa mga kabataan din at magalit sa gobyerno. Sa mga pundinarya namin, wala namang reported. Saka hindi yan makakalusot sa media. Kung talagang ganyan karami yung... Rapi, let's be honest to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Kaya sa mga magulang, let me use this opportunity sa mga magulang na nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na nakadormitoryo dito sa U-Belt. Panatag na po ang pamumuhay nila. Ang kalsada sa Recto, Morayta, Ligarda ay nadadaanan na po at ang mga dumi ay nalinis na po. At hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. They're trying to fix the mess na iniwan itong mga individuals na to or organisasyon. Abangan po natin na magiging resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Hindi lang investigasyon. We will file case in a matter of few hours. They are being processed already. Yung investigasyon, Rapi, dagdag na lang yun sa mga tao. And in fact, sa mga magulang na mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung mga taong behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang kayo lang ang babalikat sa problemang binigay ninyo sa Maynila na inyong pananagutan sa mata ng batas. Opo, nabanggit niyo po yung mga kumakalat sa mga chat group. Meron din po kami. Sabi ni Victor Manuel, kaya daw nilusob ang Sogo dahil nandun daw mga pulis. Maling impormasyon po yung kumalat na yan. Nagpaliwanag na dyan ng ating kapulisan na talagang intentionally niransak nito pong mga protesters na ito ang Sogo at pinagnakawan po nila yung mga staff at iba pang mga, umakit pa nga hanggang second floor itong mga mobsters na ito. Simple lang, mga tarantado talaga itong mga tao na ito na ang layunin manggulo at pagsamantalahan ang kapwa po natin Pilipino. Ngayon, ito na po yung pinakasentro ng ating topic. Ang naging press conference po kanina ni Undersecretary Claire Castro kasama po ang PNP, ang DILG at saka DICT. Panoorin po natin ito mga tol. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sino mang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan, si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso sa kaban ng bayan
ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taong bayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Yan. Hindi na question sa amin, Attorney Clear eh. Yung mga protesters na yan, arestado na nga. Ano? Sana lamang matukoy talaga kung sino po ang nasa likod nito. Kasi kung hindi po matutukoy, mauulit at mauulit po ito. Dapat gawin ng lahat ng ating kapulisan ang kanilang makakaya para lamang mapanagot ito pong mga nag-orchestrate, nagpondo ng kaguluhan na yan sa Mendiola at Ayala Avenue kahapon. Mga gahaman sa kapangyarihan, hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Sensya na, kumakain ako. Si Vice Ganda yung tinutukoy niya dyan. Naging topic natin kanina. Kasi grabe pagmumura ginawa ni Vice Ganda sa harapan po ng entablado at ang dami pong nakakakita, nakakarinig at nakapanood. Idaan natin sa paraang tama. At upang pag-usapan ang naging peaceful rally noong linggo, makakasama natin ngayong araw sina DILG Secretary John Vic Rimulya, DICT Secretary Henry Aguda at Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang araw mga secretaries at mga matatapang nating mga CAPSEX at si Acting PNP Chief. Maaari na pong mag-start si Secretary Henry Aguda. Magandang umaga po. Salamat po, Yusek Claire. Magandang hapon po. Una sa lahat, malinaw ang direktiba ng Pangulo, igalang at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Kaugnay nito, nitong weekend nagkaroon ng malawakang kilos protesta. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga Team Itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Kasabay ng mga aktibidad na ito, aktibong pinatutupad ng DICT ang Oplan Cyberdome bilang isang whole-of-country approach sa cybersecurity. Sa ilalim nito, may mahigpit na koordinasyon sa mga law enforcement agencies para sa mabilis na tugon sa anumang online-to-ground na banta. Ito po yung mga nag-oorganisa online tapos nanggugulo physically. Pangalawa po, katuwang ang mga telco at social media platforms sa pagbabantay laban sa posibleng paggamit ng internet para sa karahasan. Aktibong nakilahok ang cyber community rin po at mga pribadong cybersecurity groups upang tiyakin ang seguridad ng ating digital space. Nakapag-ugnayan din tayo sa mga pangunahing pribadong korporasyon po sa bangko, sa enerhiya, sa tubig, transportasyon at lahat po ng kanilang cybersecurity organization na teams ay nakilahok naman po na protektahan ng cyberspace. Ngayon po, noong weekend po, mula do sa Threat Monitoring Center po natin sa CICC, yung same organization po na nagbanday din po noong midterm election, nakita po namin na as of 2 p.m. po, wala po kaming nakitang convergence. Convergence po ng mga grupo na nag-oorganisa sa online at on the ground. Nanatili pong mapayapa ang mga rally at walang naitalagang ground to online convergence. Subalit po, may naitala po kami, 19 na website ng gobyerno ang naka-experience po ng defacement. Ibig sabihin po, kinuha yung website, binago, pero mabilis naman pong nakapag-react ang mga government agencies po. Para po mailagay natin sa perspective yung 19. Yung 19 po out of almost 60,000
100,000 apps and website ng bansa. So, maliit lang po yung naging epekto nito. Walang naitalang matagumpay na cyber breach din po mula sa overseas o tinatawag po nating nation-state actors. Ligtas at maayos ang lahat ng critical government systems. Bagamat may ilang insidente ng karahasan sa lansangan gaya ng pagsunog ng sasakyan, paghagis ng bato, molotov, nang panatili ng pamahalaan ang kontrol sa sitwasyon sa tulong ng kapulisan at mga katuwang na ahensya. Sa kabuuan, pinatunayan ng pamahalaan na epektibo ang Oplan Cyberdome at ang matibay na kooperasyon ng DICT, law enforcement, telcos, social media platforms, cyber community at pribadong sektor. Pinakita po natin na kaya nating igalang ang malayang pagpapahayag habang sabay-sabay na pinapangalagahan ang kapayapaan upang siguradong maligtas po ang lahat. Magpatuloy po ang ating monitoring at patuloy din po ang pagbibigay namin ng update sa inyo. Maraming salamat po, Yusek Claire. Nandito po ako para sumagot ng mga tanong mamaya po. Secretary Johnny Crevillio, DILG. Secretary Mulya, sorry po. Hindi ako tumayo eh. Good morning. As of 11 a.m. yesterday, the President and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., while I was at the command center in Camp Crame, he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. The anarchist burned a container truck that was put by the PSG to block the entrance of the Ayala Bridge. Subsequently, at around 3:30, the corner of Mendiola and Ligarda, I think, at 3:30, a crowd of approximately 5,000 converged at that corner. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat, the approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them, except for the SWAT group that was in the vicinity. The purpose of having no firearms is because when you engage a crowd, the chances of your firearm being pulled from you and being used against you is very high. Having said that, number one, there was no discharge of weapon from any PNP official. I repeat, there was no discharge of weapon. Number two, there was no tear gas used by the PNP. Sana sa susunod, Secretary John B. Cremulya, magtagalog ka. Tagalog naman po yung usapan kanina para mas mauunawaan ng mas maraming mga Pilipino. All the soldiers, all the policemen behind had instructions, use maximum tolerance. So they had no tear gas and they had no firearms. Number three, only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. When rocks were thrown, you could shield yourself. But Molotov cocktails crosses the line. That can cause death. Having said that, the police pushing back using maximum tolerance. And one by one, they were apprehending the characters who were throwing rocks, Molotov cocktails, or engaging them physically. After the arrest, after all of it had been said and done, the protest subsided at around 5:30 p.m., after which we ascertained that the following happened. There was an arrest of, let me get this straight, 216 individuals, 216, comprising of 127 adults and 89 minors. The minors were characterized as following. 65 were children in conflict with the law and 24 children at risk. What is the difference? Children in conflict with the law is 15 to 17. Children at risk is 14 and below. Of the 216 that were arrested, we'd also like to report that 95 PNP personnel were wounded, 95. Some of them serious, requiring medical attention. They were brought to the PSG station here in Malacanang and also to the PNP General Hospital for further treatment. Now, I would like to commend the PNP for their performance yesterday. They acted according to law. They acted according to instructions. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were zero casualties. I repeat, there were zero casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. Ito ngayon ang problema. Sinasabi ni Secretary John B. Cremulya walang casualty. Doon po sa binasa po natin balita, meron nga po Sinungaling po ba ang GMA News? Ito po, sabi po dito sa GMA News 3 hours ago, isang lalaki kumpirmadong nasawi matapos ang kilos protesta
na nauwi sa kaguluhan sa Maynila kahapon. So, yun po eh. Anyway, baka hindi pa nakarating sa impormasyon nitong si Secretary John Vic kanina yan. The police got hurt more than the protesters, and that is something notable to everyone. Nakakaawa po ang mga polis natin. Binuhusan ng tubig galing sa kanal, binato ng hollow block, binato ang Molotov cocktail. So, nasusunog sa tabi nila. Pero ganun pa man, walang ginamit na dahas laban sa mga realista. Sayang naman ang efforts ng buong Pilipinas na nagprotesta. The 65 or so thousand that protested and aired their grievances, which the president duly respected their right to do so. Their right to grievance was marred by maybe a group of 1,000 hooligans who wanted nothing but to spread anarchy. The first children in conflict with the law interviewed said that they had intended to burn the palace. However, you cannot take that at face value because these were children in conflict with the law and we still needed the DSWD to process them. So a full report of their intent will come out in the next few days after the interrogation of all those held. The suspects are all held at the MPD station, where they are undergoing processing. The minors are with the are being interviewed by the DSWD to determine whether they will be tried as adults in the coming months. So that is my report for all of you. Thank you very much. Next, we have Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa ating lahat, ang ating SILG Secretary, DICT, and our spokesperson. Magandang umaga, and our press from Malacanang. Okay. Sinabi na po ng ating butihing SILG John Vic Remulla ang pangyayari. Isa lang po ang masasabi ng Philippine National Police. Ang Philippine National Police ay naghanda sa ganitong aktibidades na idinaos coinciding with the 53rd anniversary of the declaration of martial law. And with that preparation, we have utilized about 50,000 nationwide na kapulisan. Those half of it or half of those police were in Metro Manila. And not only the personnel were used, but the different resources of the Philippine National Police, the logistics and the finances that we need to secure this activity, particularly the protest rally of individuals and group. As a whole, it turned generally peaceful, attended by about 84,000 nationwide po yun na mga protesters, divided into several groups. In Metro Manila, there are 16 areas, and in totality 130 plus areas po yun. And so those are the deployment and utilized resources of the Philippine National Police. And of course, we were supported by the different local government units. Napaka-importante po yan because of the equipment that needed, especially in responses that be needed, and especially in the contingencies na ginawa ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po ang ating National Capital Region and the 5 districts in Metro Manila. And with that, it is very unfortunate na nagkaroon po ng mga isolated incidents. That is particularly in Ayala Bridge and another 2 incident in Mindiola. That is when the group of protesters in Luneta ay supposed to be papuntang EDSA Shrine, where a group of marami po doon na rallyista, but they were stopped of course here in Malacanang area, particularly passing through Ayala Bridge, and more particularly 2 incidents in Mindiola. In-ensure po natin ang deployment dito, lalong-lalo na this is the seat of power. Nandito po ang kanilang pinupunteriya, nandito po ang Malacanang area. And so hindi po sila nagtagumpay sa kanilang after pinayagan po natin silang makapasok sa Mindiola at a distance, but they have pushed their way going inside. And so with that violence, so unfortunate na nagkaroon ng violence, ng bato, and so forth, leading to arrest of a bunch of tignan natin terorista kung tawag doon, and or word ng ating butihing secretary, that breached the peace and order. Especially kokonti lang sila, about they're monitored to be about 300. It is very unfair for the rallies, particularly nandun sa Luneta and nandun sa ating EDSA Shrine and People Power Monument, na napakatahimik po, at nagpapasalamat kami sa kanila in the cooperation and cleansing the ranks. The investigation will be a continuing one, such that we will
for sure, the tracks of these 200 or 300, including the arrested personalities, whether they are minors and or of legal age, mapapailan po natin ng kaso. Certainly, they have left tracks. Sinabi na po ng ating DICT, and working with the DICT at merong kapasidad din po ang Philippine National Police, certainly they have left tracks from the moment that they have committed this act during the actual rally up to the time that they were recruited for whatever purposes. Magandang umaga po. Mali na po tumanggap ng tanong. Maricel Halili, TV5. Secretary Remulla, tukoy na po ba natin kung anong grupo involved itong mga nahuli? Isang grupo lang ba sila? Magkakaiba? Hindi, scattered kasi again, as Secretary Aguda said, it started online and then they used the black peace motive to assault the palace. Buti na lang na hindi sila pumunta sa People Power Monument at doon ng gulo. Kasi kung doon nangyari, mas marami masasaktan. Dito naman, kung Mendiola lang at mako-contain talaga ng PNP at PSG natin ang lahat yan. Pero what are the chances, or tukoy ba natin kung sino yung mga posibleng nag-utos, especially dun sa minors, na mag-start ng violence? Wala pa po. DICT is working on it. They are ascertaining kung sino ang may-ari ng website, kung saan nanggagaling, and we'll know in the end. Habang nagta-tactical interrogation pa ang mga bata, malalaman natin kung ano talaga nangyari. Ano po yung plano nating isang pang kaso, especially dun sa mga adults? We will, andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunodin yung palasyo, is a seditious act in itself. Salamat po. Tuesday, new DCWB. Good morning to Secretary or Remulla or PNP Chief. Nabanggit niyo, Secretary, na zero casualty tayo from the protest yesterday. Yes. But today, sir, nag-confirm po si DOH and Assistant Secretary Albert Domingo. Mayroon daw po isang lalaki na matay because of the rally, sinaksak daw po. So, paano natin ano yun? Ang information namin kahapon, doon sa site mismo, at during the altercation, there was wala kaming nakitang ganun. Kung may nasaksak man yan, hindi na galing sa PNP yan kasi walang kutsilyo ang PNP. So, I would suppose it was one of the anarchists who stabbed him if it were the result of the rally. But during the rally itself, all the ambulances were there. We monitored where they went at wala kaming nakita na nasaksak. Right. Follow up lang, sir. May nabanggit po si General Nartates kanina na parang tinitignan din po ninyo na as terrorist yung mga nagsagawa nung mararahas na aksyon kahapon, including yung burning of the van or yung sasakyan po dyan sa Ayala Bridge, and then yung pananakit sa mga police and other civilians. Can we call them terrorists, sir? O paano ba? Sasampahan din ba sila ng kasong terrorism? Okay. It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitingnan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the Anti-Terrorism Act. With regards to the reported death, wala pa pong nakarating sa ating himpilan ng pulisya, lalong-lalo na dito sa Manila Police District about death. If this was reported to have a stab wounds, then our police will investigate that for sure. What's so important is as of now, we don't have report of death through gunshot wounds. Kasi yun ang importante, yung gunshot wounds. And the reported casualty and or the reported mga nasaktan yesterday, up to last night, tubo na mahaba na medyo sharpened dun sa dulo. So that caused these lacerated wounds and a lot of contusions from among the not less than 70 police. Thank you, sir. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Good morning po, PNP, or DILG Secretary can answer also. Secretary General Nartates, even before na nangyari ito, yung kahapon, meron na ba tayong intel report na natatanggap na may ganitong mangyayari? And nakuha ba sa intel report na may plano talaga lusubin ng Malacanang? Yes, we had an intel report, and that's why an additional phalanx of security was introduced into the roads leading to Malacanang. We knew that they would attempt. We knew that we had the suspicion that they would use violence. Pero ang directive talaga ng ating Pangulo is use maximum tolerance. We will not allow anarchy to prevail over the government. So, ginawa namin ang lahat at nagtagumpay naman yung plano namin. Secretary, follow up lang dun sa sinabi niyo kanina dun sa mga naaresto. Can you give us a profile ng mga naaresto? Taga saan ba sila at ito ba ay hinakot? We'll know more after they are processed kasi isa-isa kinakausap yan. But most are from Manila. Malapit lang na lugar. Naglalakad lang sila eh. Nakikita namin naglalakad lang. Pasok-pasok. So most are from Manila. Secretary, isa ka lang. Sa isang interview, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno
siguro na yung gulong nangyari kahapon, ang nasa likod, isang dating politiko at saka isang abogado. Without naming names, yan din ba lumalabas sa intel report? Hindi pa namin pinag-aaralan. Iba yung nakikita namin suspects, pero iba rin ang sources ni Mayor Isko eh. So we will verify his allegations. Salamat po. Sunod, Grisel Padilla, PTV4. Good morning po, Secretary. Secretary, you've mentioned earlier na posibleng may nagutos. Does it mean that some of them were paid? We are studying the matter. Sa ngayon, wala kami nakitang pera na malaki naman na hawak nila. Habang ando doon, wala kami nakitang distribution. But nothing is ruled out. Na according to the chatter na nakikita namin, pinag-aaralan pa namin. Pero meron kaming isang narinig na rally doon sa Bonifacio Monument, sa Liwasang Bonifacio, na sinabi nung na may hawak na mic, sandali na lang, pupunta na tayo ng Mendiola, dalahin nyo na ng mga lighter nyo. So that was a confirmation na they had intent to burn the palace. Kay Secretary Aguda, sir, ano-ano pong mga major websites ng government yung nahack at can you confirm na wala naman pong personal information ng ating mga kababayan yung nakuha? Thank you. So of the 19 na nabanggit ko na deface, karamihan yun LGUs. Apat yung NGAs or national government agencies. Yung mga na-compromise naman sa kanila, ano lang like training. Ito suggestion lang sa PCO, kay Attorney Claire Castro. Hindi po maganda tingnan na may nagsasalita po sa harapan, ang Chief PNP nakatayo po sa likuran. Ito po'y suggestion lamang. Hindi ba kayang gawa ng kaparaanan ng staff po dyan na bigyan man lang ng upuan si General Nartates? Ako, I don't like General Nartates, pero yung respeto sa kanyang posisyon, at wala na tayong magagawa, pinagkatiwalaan na siya ng ating Pangulo, kaya dapat pagkatiwalaan na rin natin siya eh. Di ba mga tol, nakatayo si General Nartates sa likod. Kahit sekretary ang nagsasalita, di maganda tingnan. Anyway, tuloy po tayo. Modules, complaint platform, etc. So, and all of them naayos kaagad. Kasi prior to this weekend, we already have a list of government agencies na nasa target list nila. So, yung apat na yon, inconsequential yung nangyari sa kanila. The other attacks na ginagawa nila is DDoS. They're trying to overwhelm some of the websites. And so far naman, madali namang naayos. To date, wala pa kaming verified report of exfiltration. So, wala pang personal information na nawala. And siguro idadagdag ko na rin doon sa sinabi ni Chief kanina on the terrorism side. Yung pong, kung mapatunayan po na terrorist yung may nagtanggol na kagad kay Attorney Claire. Kaya nga nagsasuggest tayo dito eh. Siya po yung, sino ba pinuno dito? Palace Press Officer po itong si Attorney Claire. Siya po ang responsable sa maaaring kinahihinat na ng sitwasyon diyan. This is a suggestion. Huwag niyong mamasamain. Magkakakampi tayo dito. Teteng na yan, nagsasuggest tayo eh. Crime na terrorism yung crime na nagawa. Yung pong nasa mga online, yung mga nag-organisa po sa online, gumamit ng digital platform to result into violence, kasama po sila. Hindi ko mawala sila physically doon, hindi sila damay. So damay sila kasi nagsimula po yan, nag-organisa sila online eh. Salamat. Sunod po, Christian Yasores, DZMM. Good morning po. Pwede po si DILG or sa PNP Chief, sir. Are we expecting po ba na may karagdagang mga pulis sa mga kalsada natin in the coming days or weeks following the incident kahapon? Kasi po baka may mga, ang pangamba po ng ilan, baka po maulit-ulit yung nangyari kahapon, may mga mambulaga po ulit na sumugod dito po sa vicinity or compound po ng Malacanang. Okay. The presence of police officers on the street is a continuing. Tagapagsalita nga, kanino naman natin ipapaabot yung sinasabi natin dito? Di ba sa tagapagsalita, yun yung punto natin dito sa Anisi. Wala nga naman sabihin ko dito, hoy, yung tagapag-ayos dyan sa PCO, ayusin niyo yung mga upuan. Kaya nga pinaparating natin kay Attorney Claire kasi from time to time nakakapanood sa atin si Attorney Claire. Hindi ko ina-atake si Attorney Claire dito, minimisinterpret nyo lang agad ako eh. Anyways, ang sa atin lamang, respeto sa opisina. Diba? Kitang-kita naman natin na nung tumayo si General Nartates tapos tumayo si Secretary Remulla, nung babalik na sa upuan, tumayo si General Nartates. Ibig sabihin, kulang yung upuan. Simple lang yun, di ba? Kaya sinasuggest natin na sana sa pamamagitan ng ating Palace Press Officer, di ko kilala kung sino yung nag-aayos dyan. Yun, suggestion yun sa atin. Yan ang mahirap sa atin pagka nakikriticize sa mga bagay-bagay. Masyado tayo kagad na nasasaktan eh. No? Anyway, wag na natin pagtalunan yan. Sa akin lang, sinasuggest ko na hindi magandang nakikita ng publiko
na ang chief PNP nakatayo sa likod parang nakatikas pahinga habang nagsasalita ang mga sekretaris. Lalong-lalo na, we deploy. Si Pangulong Bongbong Marcos nga, pag nagsasalita, di ba, pinapaupo niya kung sino yung nasa loob ng room. Hindi kasi maganda tingnan yun. Kaya police officers according to pangangailangan. So for example, here in Metro Manila, we heightened our alertness and we increase visibility, especially on threats like for example in a vital installation. Number one is Malacanang, and so we will increase the number of public safety forces here. Ako lang ba mahilig makipagtalo o Paul Morales? Para hindi na ako nakikipagtalo sa'yo, sipain na kita. Ganun lang kasimple yan. Especially the police. Sa Manila Business Mirror. O, sipain din natin to si Bing Sanggawa. Lahat na lang nakikita, nagsasuggest tayo rito. Ako ng tetting na yan, masyado kayong mga mararamdamin. Lahat ng mga maramdamin, bawal sa programa ko mga tol. Di ako ng piplis ng manonood dito. Be objective. No, hindi ako katulad ng ibang vlogger na para lang panoorin. Kailangan sakyan ng kagustuhan ng mga manonood. Kung ayaw ninyo rito sa akin, ganun lang kasimple yon. Gusto ko lang mapabuti ang ating mga sinusuportahan sa harap po ng publiko. Walang masama doon sa pagsuggest ko. For Secretary Remulla po. Yes. Will the national government or LGUs help businesses defray the cost of looting and destruction of property in Mindiola? That is an LGU matter to... Alam nyo ba kung ano pinaghuhugutan ko? Ayoko na maulit yung press conference nitong si Secretary John Vic Remulla na yung command group ng PNP nakatayo sa likod niya. Naalala nyo ba yon? Nung nag-resume ng acting PNP chief itong si General Nartates, for the whole press conference nitong si Secretary John Vic Remulla, nasa likuran niya ang command group ng PNP. Being a PNP member before, masakit sa akin tingnan yun. Yun ang pinaguhugutan ko dyan. Determined. They will give us a report kung ano ang nangyari bang. But from our assessment, there were 2 motorcycles that were burned. There's one Stardex van that was burned also. And the Sogo motel was raided and their cash vault was taken.